Welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gun Smith din naman. Bago po tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content mula sa katanungan ni Edgardo Buluran. Ang sabi ni Edgardo Buluran ay, Sir, good morning. Pwede ba lagyan ng extension ang 9mm 9 rounds magazine single stock para maging 13 rounds or more? Titingnan natin kung ito ay may batas ba ng pwede ito kasi papatak ito sa conversion eh. So titingnan natin kung may batas na nagbabawal ng ganyan. So gusto ko lang tawagin ang pansin ni Jessica TV kasi hindi ko magawa ng videos yung kanyang tanong. Sabi niya, Boss, paano ayusin tong nakatukod na trigger? Unang-una, hindi ko maintindihan yung paano ang pagkatukod na trigger. Dapat pinapaliwanag. At dapat sinasabi rin kung anong kung anong baril at model. Kasi mahirap naman basta lang sasabihin na ayusin yung nakatukod na trigger, hindi naman natin alam na baril. At saka hindi natin alam kung ano yung nakatukod na trigger. Hindi mas maganda kung ipaliwanag mong mabuti at nang magawa natin ang video. Okay, so ayan, bago yan ay magpapasalamat lang ako sa inyo dahil sa inyong pag-share at pagla-like ng ating mga videos dahil nadagdagan yung ating mga subscribers, at maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong naman kayo sa ating revenues para madagdagan dahil tinutulong naman natin ang ating kita sa YouTube sa 6 na estudyante na anak ng mga single parents. At maraming salamat din doon sa nagpadala sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Mag-message lang kayo dyan kung may paabot na natulong sa ating mga beneficiaries gaya ni Aljun Diting at Jubet Francisco. At lalo tigit maraming salamat kay Noli Peace America sa pagpapadala naman ng GCash sa pagpapadala naman sa ating premier videos. Maraming salamat, sir, sa inyong mga naitulong at naging successful din yung ibinigay mong pampaburger sa ating mga bata. At please panoorin po ninyo yung video ng ating ng ating mga bata na tinutulungan. Okay, so yan, at punta na tayo dito sa katanungan ni Edgardo Buluran. Sir, good morning. Pwede ba lagyan ng extension 9mm rounds sa magazine single stock para maging 13 rounds or more? So, ang alam ko kasi walang masyadong ipinaliwanag ang batas tungkol sa mga extended magazine. Pero kung yan ay conversion, kasi ang pagkakaalam ko, pag ikaw ay bumili ng firearms, may specification yan kung ilan, kung ano ang capacity niyan. Nandun ang specification niyan. Ngayon, kung nagawa tayo ng conversion, o naglagay tayo ng magazine pads, o nagpahaba tayo ng magazine, o nagpalit tayo ng mas mahabang magazine, sa tingin ko ay merong paglabag dito. Kasi hindi yun ang nakalagay sa specification ng iyong baril halimbawa na lamang at yung okay yan kung palagay hindi masasangkot sa anumang kaso yung baril. Kasi pag ginasangkot yan sa isang kaso ay alam naman ninyo mga abogado, mabusisi yan. Mabubutasan ka. Bakit ang baril mo ay wala sa specification? Dapat, para sa akin, dapat yan ay kumuha ka muna ng permit kung papayagan ka sa ano. Okay, babasahin ko ang batas. Babasahin ko lamang ito. May magko-comment na naman dyan, hindi tayo abogado. Pero ito babasahin ko lamang, at kung ano man ang naging interpretation ko dito, ayun ay aking sariling opinion. Ngayon, mas maganda kung pupunta talaga kayo sa tunay na abogado dahil hindi naman ako tunay na abogado kaya may nambabasa sa akin Hindi naman ako, babasahin ko lamang yan, at kung ano man yung naging interpretation ko dyan, ayun ay sarili ko lang. Mas maganda pumunta kayo sa abogado, pumunta kayo mismo sa FEO, sa Fire and Explosive Office. Yun ang at magtanong din kayo doon kung po pwedeng malagyan yung inyong baril ng mga gano'n na mga extension o high capacity na baril.
Okay, yung inyong mga firearms. Okay, ang nakalagay kasi dito ay using converted magazine. Yan maliwanag. Using converted magazine. Like magazine pads. O kasama yung magazine pads. O naglagay ka ng magazine pads para madagdagan ng 4, 5. Yung capacity ng iyong magazine. Ay sabi dito ay like magazine pads designed to increase capacity o para madagdagan ng capacity is likely illegal under Philippine law as it may constitute the creation of modification of the large capacity ammunition feeding device. Ayun. Bawal pala. Kasi ay pumapatak yan sa modification, conversion para maging large o dumami ang capacity ng pagpipiding ng device. Okay, Philippine law prohibits the possession of ammunition feeding device. Ito, ang batas ng Pilipinas ay nagbabawal ng possession ng mga bala ng mga feeding device. Ano yung mga feeding device? Yan yung mga magazine that can be readily restored or converted. Ayun. Yung mga kinonvert na magazine ay bawal pala. Maliwanag. To high capacity. Converted to high capacity. Para madagdagan, even if not direct attached to the firearms, kahit pa na hindi direct na naka-attach sa firearms. Okay, so maliwanag. Binasa ko lang yan. So, pero pinapayagan ang mga high capacity kung yan ay nabili mo na talagang high capacity na yan. Kung yan ay nabili mo na yan ay extended magazine, original, pwede yan. Pero kung i-convert mo ay maliwanag na yan ay bawal. So yun ang yun ang bawal sa ating batas. Kaya maliwanag na bawal sa ating batas yung pagko-convert ng baril. O pagko-convert ng magazine. So dapat mag-ingat tayo. Ang sabi dito ay ang key points dito ay large capacity magazine are restricted. The term large capacity ammunition feeding device refers to a magazine drum. O bawal pala yung drum, yung tatawag natin na anong tawag dito? Diplato. Ang tawag ng mga bata nung mga bata pa kami, or or other device capable of being converted. O yung being converted to hold more than a certain number of rounds ammunition through a specific limit. 10 rounds not mentioned provided. So yan, dapat kung ano lamang yung naka-specify dun sa firearms na binili mo, yun lamang ang. Pero kung nag-convert ka na para madagdagan ay pinagbabawal. Ang sabi nga conversion is prohibited. Ang pagko-convert ay bawal. From 9mm gagawin mo ngayon 14 rounds. Gagawin mo ngayong 15 o 14 rounds. Ay sabi, kinonvert mo. Ay conversion is prohibited. Bawal. The crucial parts of the law is that it's prohibit device that can be readily restored or convert. Nag-convert a high capacity. Meaning, if a magazine doesn't come a high capacity, if it can be modified to become one, is illegal possess. Okay? Bagaman, yung baril ay hindi nakadesign sa high capacity, pero po pwede na maging high capacity at ginawa mong high capacity ay bawal, ang sabi ng batas. Kahit pa po pwede yung baril mo sa high capacity, pero hindi naman specification doon ay hindi naman, wala naman sa specification ng baril mo. So bawal. Attachment to the firearms is irrelevant. Prohibition applies regardless of whether the device is attached to a firearms or not.
Therefore, if a magazine pad is a device used to convert a standard capacity magazine into high capacity one, it would fall under restriction of large capacity ammunition feeding device in the Philippines. Okay, kung yung nilagay mong magazine pads ay ang intention mo ay para madagdagan o maging high capacity o dumami ang bala ng capacity ng iyong magazine, ay it would fall. Ito ay babagsak under restriction on large capacity ammunition feeding device in the Philippines. So maliwanag na bawal pala. So hindi na natin pahabain yan. Pag sinabing bawal, ay bawal. So para tayo ay makasigurado, kung gusto nating lagyan ng high capacity na magazine yung ating baril, kumuha na tayo ng permit. SAFE-EO. Yan ang aking advice. Hindi ako magsasabi. If EO, Firearms and Explosive Office, ang magsasabi kung po pwedeng lagyan ninyo ng high capacity na magazine ang inyong mga baril. Okay, so ayan, maliwanag. At para hindi tayo nababas. Okay. So, yung akin ay opinion, pero mas maganda na kung abogado o direkta na sa Firearms and Explosive Unit at mabibigyan kayo ng permit na maging high capacity ang inyong mga magazine, ay yun ang walang problema. Black and white. Meron kayong pinanghawakan. Mahirap yung puro chat-chat lang. Okay, so ayan, naubo na tayo. Kaya maliwanag. Mas maganda nga yung ganito nagtatanong tayo para hindi natin masasabi na hindi ko alam yan. Kung dumating na tayo sa mga pagkakataon na tayo ay nahuli at tayo nagka-problema, ay sabi ay ignorance of the law excuses no one. So mas maganda na yan, nalalaman natin na bawal pala. At pumunta na tayo sa dapat na kinaukulan para humingi ng permit kung mabibigyan. Okay, ang ating community spotlight, quick highlights of your most engaged audience members, including your top commenters. Shout out kay Amboy Llanes, meron kang 47 engagement. Shout out kay Nueva Prepare, meron kang 29 engagement. Shout out kay Saifula Husudan, meron kang 40 engagement. Shout out kay Creed, Assassin Creed, meron kang 1 engagement. Shout out kay GR10, kay Chudoski, meron kang 55 engagement. Okay, at may nagpa-shoutout pa bang iba? Shoutout kay Jeffrey Masilang, Jeep Barbershop from Bulacan. Okay, pupunta ako ng Bulacan, magpapagupit ako sa iyo. Jeffrey Masilang. Okay, shoutout. At mag-share lamang kayo at mag-comment sa ating mga videos para mapasama kayo sa ating community spotlight. Thank you very much.